Habang nakangiti ay sinasabi nito sa kanyang sarili na damang-dama niya ang kakaibang kapangyarihan. Pero, nagulat ito dahil makalipas lamang ang ilang segundo ay nakita niya na nabawasan agad ng malaki ang kanyang oras. Tinigil niya agad ito at sinabi na hindi siya makapaniwala na 500 years agad ang nabawas sa kanya kahit ilang segundo pa lang niya itong ginagamit. Kaya, kailangan niyang isipin ng mabuti kung kailan niya ito kailangan dahil hindi daw niya ito pwedeng gamitin ng basta-basta. Pagkatapos noon ay bumalik na si Lee sa kanyang opisina at inisip na kung gusto na agad nitong maumpisahan ang kanyang plano na kumuha ng mga talentadong tao sa nakaraan ay kailangan niya ng napakaraming oras. Pero, dapat daw ay meron silang goal sa bawat yugto ng kanilang mga gagawin. Naalala niya na nag-umpisa siya sa paggawa ng Eternal Club, dumiretso sa pag-buy and sell ng oras, at hanggang sa unti-unting pagkuha ng mga miyembro nito. Nung medyo maayos na ang lahat ay pinlano na rin nila ang Genesis Project, matagumpay nang nakabalik sa nakaraan, at nakilala ang unang miyembro nila na galing sa ibang panahon. Sobrang dami na daw niyang nakumpletong goals kaya hindi na talaga pwedeng maliitin ng kahit na sino ang kanyang Eternal Club. Tinignan nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi na nakakatawa dahil oras ang kanyang kapangyarihan pero oras din ang pumipigil sa kanyang umabante dahil kailangan pa nito ng sobrang dami nito. Habang iniisip na dahil doon ay hindi pa siya pwedeng magpahinga ay makikita natin na dumadating na doon si Wei Wen. Sinabi nito sa kanyang boss na nandoon na ang lahat sa meeting room at siya na lang daw ang kanilang hinihintay. Masaya naman itong ngumiti sa kanyang consultant at sinabi na susunod na din siya doon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na sila sa meeting room at makikita natin na nandoon nga ang lahat ng core members ng Eternal Club. Pumunta ang ating bida sa harap at sinabi na kaya niya pinatawag ang lahat ng nandoon ay para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Simula daw sa araw na yon, uumpisahan na nila sa wakas ang Genesis Project. Kita naman sa mukha ni Mr. Tang ang tuwa dahil sa wakas ay aabante na din daw sila sa wakas. Nung mga nakaraang taon daw kasi, puro hypothesis simulation pa lang ang kanilang ginagawa nila Greta at Goaming. Pero, buti naman daw ay umabot na sila sa stage na pwede na nila itong gawin ng totoo. Nagsalita na ulit ang kanilang boss at sinabi sa lahat na ngayong araw mag-uumpisa ang opisyal nilang meeting para sa creation ng World Number 1. Habang nakatingin sa lahat ay sinabi nito na makinig silang mabuti dahil sasabihin na niya ang lahat ng kanilang mga gagawin. Inisip daw nila itong mabuti at sinabi na sa bansang X nila itatayo ang pangunahing laboratory para sa number 1 Micro Sandbox World at para naman sa secondary stage ay magtatayo din sila sa Mu City. Sa bansang T naman daw, gagawa din sila ng isa pang large-scale laboratory sa ilalim ng kanilang city bilang additional campus. Dinagdag pa nito na maliban doon, gagawa din sila ng pangunahing stage ng Earth's Biogenetic Laboratory at ang lahat ng iyon ay lalagyan din nila ng Botanic Laboratory. Nung matapos na nitong sabihin ang lahat ng kanilang gustong gawin ay tinanong naman ito ang mga nandoon kung meron daw ba silang gustong idagdag o baguhin. Tinawag nito si Robert dahil kanina pa daw niya nakikita na kumakain lang ito kaya tinanong niya kung ano ang kanyang opinyon sa kanyang mga narinig. Ngumiti naman ito ng malaki sa ating bida at sinabi na wala siyang naintindihan doon pero ang maipapangako lang daw niya ay hindi siya aalis doon at gagawin niya ang lahat ng iuutos sa kanya ng mahusay. Natawa na lang si Lee sa kanyang sagot kaya tinawag naman nito si Feng Hao at tinanong kung ano naman ang kanyang masasabi. Hindi naman magkalayo ang sinabi ng dalawa dahil wala daw siyang pakialam sa siyensya pero pag meron silang problema ay sabihin lang daw agad niya ito sa kanya at gagawa niya agad ito ng paraan. Lumipat naman muna sandali ang ating storya sa labas ng kanilang headquarters at makikita natin na nakatayo sa harap nito si Yuki. Habang nakatingin sa mansyon ay inisip nito na masyado itong galante para sa kanya. Kaya, inisip nito kung bagay ba siya doon o uuwi na lang siya ulit sa kanila. Nilabas nito ang calling card na binigay sa kanya ng ating bida at sinabi na ano kaya ang trabahong gagawin niya na merong kinalaman sa oras. Nung sasabihin na niya kung papasok ba talaga siya sa loob o hindi ay bigla na lang itong nagulat dahil meron tumawag sa kanya sa likod. Sinabi nito na isang private property ang lugar na yun kaya tinanong niya si Yuki kung bakit siya nandoon.
Nagulat naman lalo ang babae dahil lumapit ito sa kanya at sinabi na napansin kasi nito na kanina pa daw siya nakatingin sa kanilang lugar. Dahil hindi nito kinaya ang takot ay bigla na lang itong naglakad palayo at sinabi na aalis na lang siya doon. Pero, napansin ng lalaki na hindi pa rin ito tuluyang umaalis kaya tinanong ulit nito kung meron ba siyang kailangan. Makikita naman natin na parang nagpapanik ito dahil kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Bago naman ito sumagot ulit ay naalala niya ang mga magagandang sinabi sa kanya ng ating bida. Kaya, huminga ito ng malalim bago magsalita at kalmadong sinabi sa lalaki na nandoon siya para mag-apply ng trabaho. Bumalik naman na ulit sa meeting ang ating storya at maririnig natin si Lee na sinasabing dahil ayos na daw ang lahat, si Wei Wen naman ang magsasalita. Sinabi nito na ayon sa kanilang napag-usapan, final na ang sukat ng gagawin nilang microscopic world number 1 na 666 square meters. Ang ilalagay din nilang mga organism doon ay hindi mas malaki sa 2 mm ang sukat. Natigil naman ang sinasabi ni Wei Wen dahil bigla na lang nagsalita si Gaoming at sinabi na meron pa itong gustong sabihin. Pinaliwanag niya na siya ang mamumuno sa pag-monitor ng ecosystem noon kaya kakailanganin daw niya ng napakaraming tao, resources, at oras. Sinabi nito sa lahat ng nandoon ang lahat pwedeng mangyari at ang lahat ng kanyang kakailanganin para magawa ang kanyang trabaho ng maayos. Kaya, sinabi sa kanya ng ating bida na ibibigay nito sa kanya ang lahat ng kanyang kailangan at inaasahan daw nito na wala silang magiging problema. Nung malapit nang matapos ang kanilang meeting ay meron namang naisip ang kanilang consultant. Tinawag nito ang kanilang boss at sinabi na dahil sa sinabi ni Elder Gaoming, meron siyang napagtanto. Kahit sobrang talentado daw ng kanilang mga scientists, kulang na kulang pa rin daw talaga sila sa mga tao. Sa dami ng sinabi nilang plano kanina, hindi daw sila makakahanap ng mga tao agad para sa mga ito. Ngumiti naman si Lee at pinaalala sa babae at sinabi sa lahat ang mga sinabi nito sa kanya na pwede silang maghanap ng mga tao sa nakaraan para doon. Kaya, kung yun lang ang kanyang pangamba ay kalimutan na daw niya ito at magtiwala na lang sa time merchant. Bago matapos, pinaalala ulit ng ating bida sa lahat ang mga gagawin ng bawat isa sa kanila. Para sa ecology, ay lalaan nito kay Elder Gaoming ang lahat ng autoridad kaya siya na daw ang masusunod pagdating doon. Pangalawa ay tinawag nito ang dalawang instructor na sina Feng at Xiao at sinabi na kailangan nilang gumawa at mag-train ng 4 pang Special Force Squad para sa karagdagang proteksyon. Pinaalala nito sa lahat na mahirap talaga ang umpisa pero kailangan daw nilang magsikap para lampasan ito. Huwag daw nilang kalimutang makipagtulungan sa bawat isa para mas mapadali ang kanilang mga trabaho at makakuha ng ideya sa mga ito. Nung natapos na ang meeting ay makikita natin na nagpunta sa labas sina Lee at Feng para mag-usap. Nagulat ang instructor nung bigla siyang tinanong ng kanyang boss kung kamusta na ang kanilang training. Sinabi naman nito na masipag ang lahat at mabilis nag-i-improve kaya dahil doon ay hihirapan na nila lalo ni Xiao ang kanilang training. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na ang kanyang tinutukoy ay ang secret squad ni Feng. Masaya naman itong sinabi sa kanyang boss na may lakas ng loob ang mga iyon pero hindi pa rin nila nararanasan ang time acceleration ng ating bida kaya lamang pa rin ng konti ang Falcon team sa kanila. Kung ganun daw ay hindi niya na kailangang mag-alala dahil pwede naman daw siyang tulungan ni Lee kahit na kailan. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil narinig nila NNA merong tumawag sa pangalan ni Mr. Lee. Kinakabahang sinabi sa kanya ni Yuki na nandoon daw siya para sa trabaho na sinabi nito sa kanya. Dahil doon ay iniwan na muna ng ating bida si Feng Hao at naglakad muna ito kasama si Miss Yuki. Sinabi nito sa babae na buti naman ay hindi na nito pinag-isipan ng matagal ang kanyang alok at pumunta agad sa kanilang headquarters. Nahihiya naman itong sinabi kay Lee na gusto kasi niyang patunayan sa kanyang sarili na kakayanin niya ang lahat. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kahit ano pa ang kanyang rason ay natutuwa pa rin ito dahil sila ang kanyang napili at dinagdag pa nito na hinding-hindi niya ito pagsisisihan. Nagulat naman si Yuki nung niyaya siya ni Lee para pumasok dahil bibigyan daw siya nito ng tour. Pagdating sa loob ay nakita agad nila sa di kalayuan ang 3 scientist na nag-uusap-usap.
Nung napansin ng mga ito ang kanilang boss ay binati agad siya ng mga ito at sinabi na buti na lang ay nakabalik siya agad. Dahil nakita ni Lee na mukhang excited ang mga ito sa kanilang trabaho ay pinuri sila ng ating bida pero sinabi nito na wag nila masyadong puwersahin ang kanilang mga sarili. Bigla namang tumakbo papunta sa kanyang harapan si Gaoming at tinanong kung pwede daw ba siyang pumunta sa bansang M para maghanap ng mga assistants na tutulong sa kanyang project. Agad namang sumunod sa kanya si Mr. Greta at sinabi na kinakailangan din daw niya ng magagaling na mag-aalalay sa kanya sa trabaho. Nagulat ang dalawa nung narinig nila si Mr. Tang sa likod at sinabi na mahiya naman daw sila sa kanilang boss. Dahan-dahan itong lumapit papunta kay Mr. Lee at sinabi na pagpasensyahan na daw nito ang kanyang mga kasama dahil sa kanilang pinapakitang ugali. Sinabi naman sa kanila ng ating bida na ayos lang naman yun at kaya siya nandoon ay dahil meron siyang ipapakilala sa kanila. Nagulat si Lee dahil bigla na lang siyang inakbayan ni Mr. Tang at mahinang binulong na kinakailangan din niya ng mga kasama at dahil siya naman ang nauna sa kanilang lahat ay pwede daw sana na siya muna ang unahin nito. Narinig naman ito ni Mr. Gaoming kaya makikita natin na pinipigilan siya ni Mr. Greta dahil galit nitong susugurin ang matanda. Makikita natin sa itsura ng ating bida na naririndi na ito sa bunganga ng tatlo kaya bigla na lang itong umubo ng malakas. Nung narinig ito ng tatlong matanda ay bigla na lang itong napalingon ng mabilis sa kanilang boss dahil sa takot. Pinakilala niya sa mga ito si Shen Yuki at sinabi na siya ang training secretary nila kaya kung meron silang gusto ay sabihin lang nila ito sa kanya para masulat daw agad ito ni Yuki. Nagulat naman ang babae dahil hindi daw nito inaasahang meron agad itong gagawin dahil ang sinabi lang kasi nito ay ipapakita lang ni Lee sa kanya ang lugar. Nanghingi naman sa kanya ng tawad ang ating bida at sinabi na hindi na kasi nito alam ang gagawin sa tatlong yun kaya ituring na lang daw niya itong test para sa trabaho. Wala naman ang nagawa doon ang babae kaya dumiretso na siya kasama ang tatlong matanda sa isang kwarto para mag-usap ng maayos. Kaso nga lang, pagkaupo pa lang nila ay bigla na lang nagsalita ng sabay-sabay ang tatlo habang sinasabi ang kanilang mga gusto. Hindi tumitigil ang mga ito sa pagsasalita kaya makikita natin na hindi na ito nagugustuhan ng babae. Hindi na nito kinaya ang kakulaitan ng tatlo kaya bigla na lang itong sumigaw at tinanong kung hindi ba pwede na magsalita sila ng isa-isa. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang ginawa at makikita natin na hindi din makapaniwala doon ang tatlong matanda sa kanyang harapan. Para gaman ng mood ay tumawa na lang si Yuki at sinabi na alam naman niya na importante ang lahat ng gusto nilang sabihin pero hindi daw niya ito masusulat kung sabay-sabay silang magsasalita. Kaya kung ayos lang daw sa kanila, habang nagsasalita ang isa ay mag-isip lang muna at makinig ang dalawa doon. Natawa naman bigla si Mr. Tang at sinabi na masyado ata silang naging excited sa paparating nilang proyekto. Kaya, nanghingi agad ng tawad kay Yuki si Mr. Greta at sinabi na pagpasensyahan na daw niya ang tatlong makukulit na matanda sa kanyang harapan. Para kumalma ay umalis muna doon saglit ang babae para magtimpla ng tsaa at para kumalma na rin muna ang tatlo. Pagbalik nito ay makikita natin na maayos nang nagsalita ng isa-isa ang tatlo at sinabi kung ano ang kanilang mga gusto. Habang sinusulat ang mga ito sa kanyang laptop ay iniisip ni Yuki na merong mga teknikal na salita doon na hindi niya alam ang ibig sabihin. Pero, ang sinabi sa kanya ng ating bida ay isulat lang nito kung ano ang sasabihin ng tatlo kaya hindi na lang siya magtatanong at gagawin na lang ng mabuti ang kanyang trabaho. Nung natapos na ang mga ito ay sakto namang dumating doon si Lee kaya lumapit agad ito kay Yuki. Tinignan nitong mabuti ang kanyang gawa at sinabi sa babae na madali itong intindihin at organized pa kaya pinuri niya ito agad. Tinignan na rin ito kung ano ang mga kailangan ng tatlo kaya binasa muna niya ito ng maigi. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi nito sa kanila na naiintindihan naman niya ang kanilang mga gusto pero bago iyon ay meron muna siyang kailangang itanong. Gusto daw niyang malaman kung posible ba sa teknolohiya nila ngayon na baguhin ang bilis kung paano dumami ang isang cell. Gusto daw kasi niyang magkaroon ng ilang grupo ng cells na kayang dumami ng mas mabilis kesa sa normal para sa kanilang microscopic world number 1. Tinanong din ito na kung magawa man nila yon, paano sila nakikipag-ugnayan sa mga ito at kung paano nila makokontrol ang development nito sa miniature world.
Dinagdag din nito na kung ano rin kaya ang magiging epekto sa kanila pag ginamitan sila nito ng time acceleration. Ngumiti ito sa tatlo at sinabi na iyon ang mga tanong na iiwan niya sa kanila at sana daw ay mabigyan siya ng mga ito ng sagot agad. Nagulat naman sa kanya si Mr. Tang dahil sa tagal na daw nilang magkasama ay ngayon lang ito nagsabi ng mga teknikal na tanong. Siguro daw ay merong magandang nangyari sa kanya o kaya naman ay nag-aral talaga ito para meron din naman siyang alam sa gagawin nilang project. Lumabas na muna sila sa kwarto para mag-usap-usap muna ang tatlo sa loob at makikita natin na nanghihingi ng tawad ang babae sa ating bida dahil hindi daw niya masyadong naintindihan ang mga sinasabi sa kanya ng tatlo. Ngumit naman sa kanya si Lee at sinabi na kahit ang ibang professor sa isang kolehiyo ay mahihirapang intindihin ang mga iyon kaya hindi daw niya kailangang mag-alala at ang mahalaga ay nasulat niya ang kanilang sinasabi. Isulat lang daw niya ang lahat ng kanilang mga kailangan at sapat na daw yun para sa kanya. Dahil pumasa si Yuki sa ating bida ay inabot na nito ang kanyang kamay at sinabi na welcome sa Eternal Club. Nung tinawag nito ang babae ng Secretary Yuki ay kinamayan na rin nito si Mr. Lee at nagpasalamat sa binigay nitong trabaho. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumabas na sa kwarto si Mr. Tang at tinawag na ang kanilang boss. Tinanong sa kanya ni Lee kung tapos na ba silang mag-usap-usap at sinabi naman sa kanya ng matanda na oo. Pagkaupo sa loob ay sinabi agad sa kanila ng mga ito na kakayanin daw nilang pabilisin ang production speed ng cells ng 10 times. Pero, pag ginawa daw nila yon ay magkakaroon ito ng kapalit dahil bababa daw ang lifespan ng mga ito. Naintindihan naman ito ng ating bida at sinabi na mahihirapan pala ang mga organism kung gagawin nila yun kaya mamamatay sila ng mas mabilis. Pero, naisip din ito na pag ginawa nila yon ay dadami naman ng 10 times ang mga ito. Sinabi niya kila Mr. Tang na pwede ba na maglagay sila ng maraming batch sa umpisa para dumami muna sila ng dumami bago unti-unting mamatay. Inisip naman itong mabuti ni Mr. Tang at sinabi na kung iisipin ay pwede naman itong mangyari. Natuwa naman doon ang ating bida at nakangiti nitong sinabi na hindi na talaga siya makapaghintay sa resulta ng Miniature World No. 1. Sa ibang bahagi naman ng mansyon, maririnig doon na manghang-mangha ang isang babae sa kanyang nakikita. Sinabi nito na sobrang yaman siguro ng kanilang boss at kung makakahanap lang daw sana siya ng ganong boyfriend ay hindi na siya mahihirapan sa buhay. Ang pangalan pala ng babae yun ay Sadie at makikita natin na pinagalitan siya ni Feng Hao dahil sa kanyang sinabi. Pabiro naman itong tinanong ang kanyang instructor kung bakit siya masyadong seryoso dahil wala pa naman daw doon ang kanyang boss. Dahil hindi nakikipagbiruan sa kanya si Feng Hao ay tinignan nito ng masama ang babae kaya sinabi nito na titigil na siya. Habang umaakyat ay pinaalala ulit nito kay Sadie na kailangan niya munang mag-isip bago niya paandarin ang kanyang bunganga. Pagdating sa opisina ng ating bida ay pumasok agad doon si Feng at tinanong kung pwede ba siya nitong makausap. Dahil tapos na rin naman ang usapan nila ni Mr. Tang ay sinabi nito sa instructor na pwede na silang pumasok. Pagdating sa loob ay nagulat si Feng at Yuki dahil nung nagkatinginan ang mga ito ay inisip nila pamilyar ang itsura ng isa't isa. Bigla naman siyang pinuntahan ni Yuki at sinabi na siya nga yung lalaki na nakita niya sa restaurant dati. Dahil alam na nito kung ano ang kapangyarihan ng ating bida ay sinabi nito kay Feng na siya daw siguro ang bumali sa kamay ng kanyang boss. Masaya nitong sinabi na kahit natanggal siya sa trabaho dahil doon ay nagpapasalamat pa rin ito sa kanya. Kundi daw kasi dahil doon, hindi siya makakapagtrabaho doon sa Eternal Club. Dahil nakita ni Lee na hindi alam ni Feng Hao kung ano ang nangyayari ay nilapitan agad nito si Yuki at sinabi na doon na din ito nagtatrabaho bilang kanyang secretary. Nung nakita naman ito ni Sadie ay inisip nito na malaking organisasyon talaga ang kanyang napuntahan dahil pati ang isang steward ay merong secretary. Pagtingin nito kay Mr. Tang ay inisip niya na yun siguro ang tinatawag nilang Mr. Lee. Bigla namang natigil sa pag-iisip ang babae dahil narinig nito na tinanong ng ating bida si Feng kung sino ang kanyang kasama. Yumuko ito at pilit ding niyuko ang ulo ng babae at sinabi na siya daw ang number 1 sa kanyang secret team. Hindi naman makapaniwala si Sadie nung napagtanto nito na ang kausap pala ni Feng ay ang kanilang boss. Ang inaasahan daw kasi niya ay isang matandang businessman na sobrang daming pera at uugod-ugod na.
Sinabi naman ni Lee na hindi daw niya inaasahang babae ang kanilang number 1 pero ang ibig sabihin lang daw noon ay siya ang karapat-dapat. Tinanong din nito ang babae kung kamusta ang kanyang training at kung nasasanay na daw ba siya sa accelerated time. Nagulat naman ang ating bida nung seryoso siyang tinawag ni Sadie at sinabi na meron siyang gustong sabihin. Kaya siya pumunta doon ay para makausap si Mr. Lee ng maayos dahil meron daw siyang sasabihin na hindi tungkol sa kanilang training.